World Wrestling Federation, hindi, WWE pala yun. World War III could start over the Philippines. Dispute in South China Sea. China not respecting treaties, expert says. Oh. Sino nagbalita? Walang iba kung hindi ibang bansa nagbalita. Fox News, di ba? Hindi ho, media natin. Yung tagalabas ang nakakakita. Oh, sabi nga dito, oh, eto pagbabasahin nyo yan. Ang haba ho niyan, okay? Pero iaano na ho natin, tawag dito, ibibigay ko sa inyo ng yung summary, okay? Sabi diyan sa balita na yan, dito, diyan sa balita na yan, China's aggression in the South China Sea, particularly towards the Philippines, has raised concern about potential outbreak of World War III. Yan yung una. Dahil daw sa aggression ng China sa South China Sea, maaari. Pangalawa, despite the Mutual Defense Treaty between the US and the Philippines, China has disregarded it, prompting warnings from the US about the possibility of using force to defend the Philippines. Nagbabala pa sila. Subukan nyo. Ang nagsasabi ho nito, hindi ho Pilipino ha. Mga magagaling, hindi ho si Hidarian to. Dinawin ko lang. Hindi ho yung mga kalibre ni Hidarian to. O yung ni Lamas. Walang ganong kalibre dito. Ito ho yung mga expert to. Actually sa Amerika pa nga ho ito. Gordon Chang, a China expert and fellow at Gatestone Institute. Yan ho ang nagsabi. Sabi nga dito the tension I liken to pre-World War I Europe with warning issues against triggering conflict and emphasizing the need for peaceful resolution. Ano daw ang dahilan? Dahil nga ayaw sa peaceful resolution. Puro damdamin ang pinapairal. Recent incidents involving China harassing Filipino fishermen and engaging in standoff with the Philippine Coast Guard over disputed territories. The Philippines protested China's action but China's rejected international arbitration rulings. So buti nga sila naiintindihan pa to Di ba? Sabi dito, China's approach involves proving its neighbors including Japan, Taiwan, and the Philippines exerting pressures intermittently in different area. Despite the Mutual Defense Agreement, the Philippines is considered the weakest military among China's target. Hindi natin alam yon, pero ibang bansa alam yon. Ayaw natin tanggapin. Naintindihan nyo? Despite the Mutual Defense Agreement, the Philippines is considered the weakest military among China's target. Tayo ang pinakamahina. Ampaw. Pero tayo ang pinakaatapang atao. Raising concern about the effectiveness of US support. Ito nga ang problema Di ba, paulit-ulit nga natin sinasabi, minsan ang tapang ilagay sa tama. Marami kasi sa atin tapang-tapangan. Tingnan mo yung sa road rage, di ba? May nakita ako kanina, may napanood ako. Road rage, ang tapang-tapang. May dalang baseball bat. Pinalo niya, bumunot ng patay. Minsan kasi hindi tayo nag-iisip. Di ba? Kaya nga kabilin-bilinan yan Ito, kabilin-bilinan ko sa mga kaibigan ko, lalo na yung may mga armas. Sinasabi ko sa kanila, iwasan ninyo. Hindi porket may armas kayo, kayo na ang panalo. Paano kung may granada yung kasamang kalaban mo? Hindi totoo Paano kung mas mabilis bumunot yung kalaban mo? Asintado pa yung kalaban mo. Hindi pwedeng daanin sa galit lagi. Hindi, galit ako, tapang at tao ako Yun ang problema Buti pa yung ibang bansa, nakikita. Tayo, bulag. Di ba? Bulag na bulag tayo sa katotohanan na tayo ang pinakamatapang sa lahat. Wala namang question dyan Atapang at tao tayo Except sa mga misis nyo. Wag na tayo magmaangan, di ba? Atapang tayo sa mga kalaban pero sa misis nyo.
Hugas ka. Maglaba ka. Diba? Sabi nitong isa, Banat Bay, nagtataka ako kay Sara, handa niyang tanggapin ang galit ng mga Pilipino kapag hindi siya nagsalita ng stand niya sa WBS. Parang may mali. Anong mali? Dapat magsalita siya, awayin niya China. Ganun ba sinasabi mo? Anak naman ng wewe,